Matapos masangkot sa di umano'y issue ng katiwalian sa flood control scam projects at nangulimbat ng milyong-milyong piso mula sa kaban ng bayan, Arjo Atayde at Sylvia Sanchez itinago na nga ba ang kanilang mga yaman. Usap-usapan ngayon sa social media ang pagbubura ni Sylvia Sanchez ng kanyang mga post na nagpapakita ng kanilang marangyang pamumuhay, isang indikasyon nga raw ito na itinatago na sa publiko kung anuman ang meron sa kanila, gaya ng mga party sa ihate, pagsakay-sakay sa helicopter at ang madalas na biyahe abroad. Kung bibisitahin daw ang mga social media accounts ng mga Atayde, ay di mo na ito makikita, maramil upang maiwasan na ang kontrobersya at makaiwas sa mapanuring mata ng publiko. Lalo pat isinasangkot ngayon si Arjo sa katiwalian at korupsyon sa flood control projects ng gobyerno. Ang alam ko kasi, nagbura na ng ilang footage ang mga Atayde tungkol sa kanilang trips abroad. Hindi ko na kasi nakikita yung iba at sadya siguro nilang tinanggal. Pero may mga nakalulusot yung mga party sa yate at dun sa kanilang sa Tali, Batangas, sa yate at saka sa kanilang beach house. Oo. Romel, anong punto mo dyan? Alam mo na, napansin ko nga pag tinitignan mo kung walang issue naglabasan, napakaganda ng buhay nila, napakasaya. Pero dahil merong issue, maiisip po tuloy na, wala, ganun pala yun. Kaya pala. Oo. Alam mo, kahit kahit ayaw mong isipin, papasok pa rin sa'yo na, kaya pala. Parang walang katapusan yung kaligayahan, parang walang bukas. Napakabuhay nila. Doon naggagalit ang ating mga kababayan. Lalo pa naglipa na ang dokumentaryo ngayon na nakakaawa si Congressman Arjo kasi laging sa kanya ang pukol ng bato dahil nga daw siya na mag-asawang Diskaya na hindi pa naman natin alam kung gawa-gawa lang o totoo ba. May nakalagay doon, Arjo Atayde, anak ng leader ng sindikato, mga ganon. Nakakalungkot. Yung taong akala natin yung ninilbihan ng tahimik. Actually, tahimik sila talaga dati. Lahat sila tahimik, bigla na lang lumabas ang isyong ito. Hala, biglang umingay at lahat ng mga videos na hindi na natin na pinapansin noon, ngayon lahat, pag pinanood natin, may meaning. Diyos ko. Meron pa kami napanood na video, nagulat kami ni Rebo, ay, ang sarap talaga ng maraming pera. Sabi ni Sylvia, nakakaloka yun. At saka yung mga alahas niya. Di ba, naalala mo yung kwento ko, yung nawala yung 5-carat diamond ring niya, na nakita ni Lorna Tolentino sa sahig. Naalala mo yon? Di ba pinag yun? Tapos yung kanilang mga pagsasalo-salo, pagsasama-sama, daigang fiesta talaga. Kung pinag-iipunan ng isang ordinaryong Pilipino, yung paghahanda ng ganun talaga ng matagal na panahon, sa kanila talaga ordinaryong lunch o dinner lang yon. Tapos nga, lumabas yung issue tungkol sa lagayan sa DPWH. Ang binura na, yung picture na nakatingin si Congressman Arjo doon sa isang project ng Wawaw, di ba? Oo, yun. Pero lumabas yun. Pero nag-grab na yun. At lumalabas pa rin sa mga vlogs, di ba? Social media. Oo na yun. Lumalabas. Pati sa TikTok, patay lahat ng mga short videos nila na kinakatkat, iba-iba. Diyos ko, makita mo. Hala, ano ba ito? Ang daming footage nila talaga na talagang mag-iisip talaga ng bongga. Ang kaya nila kinukuha ito. Bakit ganito? Yung nagpapasabog ng pera, yung namimigay ng pera kapag Pasko, natuwan-tuwa naman si Ines Veneracion, at saka si Alma Concepcion, nag-trip to Jerusalem, halos magkandabagsak sa sahig dahil sayang ang 5K Oo naman, no? 5K, diba? Kaya naman pala pinagtatanggol, itong dalawa pa lang ito, laging kasama sa tuwa at halakhakan. Diba? Yun na nga. Sabi ni James Ignacio, nakakainis talaga. Ay, nako, mga kurakot, mga crocs. Ay, ang crocs kasi, yung produkto nila. Yung brand niya, Yan. Sabi naman ni Dan Clavecilla, sabi nga po ni Cara David sa kanyang birthday wish, sana mamatay na kayong mga kurakot.
Ha ha ha, burned. Alam mo, yan talaga ang masasabi ng ating mga kababayan dahil sa nakikita nila, di ba? Ang dami pong paliwanag ni Ibiang ngayon, pero parang wala namang naniniwala sa kanila. Kahit isang comment, wala. Kahit kay Maine Mendoza, pagkahaba-haba, ang ganda-ganda nung kanyang paglalatag kay Maine, kinukontra pa rin siya, wala talaga. Yung kawalan ng PR ni Maine Mendoza, dito niya nakita na kung naging malapit lang siya sa maraming artista at sa mga media personalities, ito yung panahon, pakikinabangan niya ang pakikisama. Di ba? Oo. At saka talaga na mahirap talagang paliwanagan ang mga taong nagagalit na, nag-umaapoy na sa galit. Mahirap paliwanagan yun. Ito, sabi ni Wating-Wating na inisnab ni Arjo at Maine at Sylvia habang nasa sa London. Nagyabang po kasi si Sylvia Sanchez kaya na back to you siya. I'm waiting for the day of reckoning. Ay, okay. Uy, si Mamo may ang perang ito ay hindi nila mapapakinabangan pagbabayaran. Pagbabayaran. May sinabi. Yes, nanay, totoo ka. Totoo ka. Ayan, okay. At sabi ni Tita si Ching Bautista Silverio, sabi nga ng isang comment, hindi naman daw superstar level si Sylvia Sanchez, pero parang hindi sila nauubusan ng pera. Alam na this, sabi ni Ching Bautista mismo. Sabi naman ni Tita Nene Olanday, maski nagbura na sila ng kayamanan nila, pero nakatatak sa mga tao yung kurakot issue nila kung mapapatunayan kung totoo. Okay, isa pa Rebo, bago tayo kapag guilty ang mga kurakot, biglang nagkakasakit, pupunta sa hearing na naka-wheelchair, neck brace pa, bulok na gimmick nila, sabi ni Tita Jolie Paras. Totoo, pupunta sa ospital, naka-neck brace, naka-wheelchair, o kaya sa hearing. Dati ino-okray natin yung mga politiko na may project kuno-kuno sa footbridge, may foot o hagdan, wala namang bridge. Yung pala, malala ang mga flood control na mga naglaho ngayon. Tama ka dyan, Boy, si Karagay. Yung tulay, pinagagawa kahit wala ilog. Di ba? Nakakaloka. Pwede po ba kami... Magkaroon lang talaga ng proyekto, kahit kung ano lang. Okay, sabi ni Miss Snay, kaabang-abang ang teleserye ng Pamilya Atayde. Maraming lihim ang unti-unti na pong nabubunyag. Tsaka yung show pala ni Jella, yung anak, ang producer pala si Silviano. Yes. Co-producer sa ABS. Okay.